Isang pekeng polyglot. Ang mga salitang yon ay humiwa sa hangin ng korte na parang isang matalim na kutsilyo. Bawat letra ay tila may lason na gumapang sa balat ni Aya de la Cruz na nagpatayo sa lahat ng kanyang balahibo. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Libu-libong karayom ang tila tumutusok sa buo niyang pagkatao habang nakatayo siya sa gitna ng silid sa loob ng kulay kahel na damit ng isang bilanggo. Ang magaspang na tela nito ay patuloy na paalala sa kanya kung nasaan siya at kung ano ang tingin sa kanya ng lahat. Isang manloloko. Tinaas ni Prosecutor Miguel Santos ang isang papel, isang pekeng diploma na halatang halata ang pagkakagawa. May ngisi sa kanyang mga labi, isang ngisi ng tagumpay na nagpapakita ng labis na kasiyahan sa pagpapahiya sa kanya sa harap ng lahat. Your Honor, ang akusado, si Aya de la Cruz, ay hindi lang isang simpleng magnanakaw. Isa siyang mapanlinlang na ahas na ginamit ang kunwari kay kaalaman sa iba't ibang wika para makakuha ng pera sa mga kumpanyang nagtiwala sa kanya. Hindi makatingin ng diretso si Aya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig na kahoy sa mga gasgas nito na tila sumasalamin sa mga sugat na unti-unting nabubuo sa kanyang puso. Naramdaman niya ang titig ng lahat. Ang mga mapanghusgang mata ng mga taong hindi niya kilala. Ang mga bulungan na parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Pero higit sa lahat, naramdaman niya ang titig mula sa pinakamataas na upuan sa silid. Si Judge Reynaldo Torres. Sumulyap siya sa hukom. Walang emosyon ang mukha nito, na para bang isa lamang siyang numero sa isang mahabang listahan ng mga kaso na kailangan niyang tapusin. Ang tingin nito ay malamig, matalim, at tila tumatagos sa kanya na parang hindi siya nag-e-exist. Para siyang isang basurang kailangang itapon. Napayuko si Aya at napatingin sa sarili niyang mga kamay na nanginginig sa ibabaw ng harang na kahoy. Mga kamay na may kalyo dahil sa pagtulong sa kanyang tita Luzvinda sa paglalabada noon. Bigla, isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Ang kanyang tita Luz, isang OFW sa loob ng 20 taon, na umuuwi dala ang mga salitang banyaga na parang mga pasalubong. Nakaupo sila sa kanilang munting balkonahe at habang tinuturuan siya nitong maglaba, tinuturuan din siya nito ng Arabic, ng Italian, ng Cantonese. Tandaan mo, Aya, sabi nito habang kinukuskos ang mga damit sa batya. Ang mga salitang ito ang yaman natin. Huwag mong hahayaang tapak-tapakan ng kahit sino ang kaalaman mo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Aya, tumama sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi niya hahayaan. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang apoy na nagsisimulang mag-alab. Tumingin siya ng diretso kay Prosecutor Santos. Nagsisinungaling ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina sa simula, nanginginig pa. Tumawa ang piskal. Ano ang sabi mo, Miss de la Cruz? Hindi ka namin marinig. Huminga ng malalim si Aya. Inipon niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang pagkatao. Sinabi ko, nagsisinungaling ka. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng korte. Hindi peke ang kaalaman ko. Nagulat ang lahat. Maging si Judge Torres ay bahagyang napaayos ng upo. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kaunting interes sa unang pagkakataon. Kung ganoon, patunayan mo. Hamon ni Prosecutor Santos na halatang nasisiyahan sa takbo ng pangyayari. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Aya. Isang ideya na desperado at mapangahas. Tumingin siya ng diretso sa hukom, sa mga mata nitong malamig na parang yelo. Your Honor, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Hinihiling ko po na bigyan niyo ako ng pagkakataon, dito mismo.
Ngayon din, kumunot ang noo ni Judge Torres. Anong pagkakataon ang sinasabi mo? Patutunayan ko po sa inyo na kaya kong magsalita sa 10 wika. Isang alon ng tawanan ang umaling-awngaw sa buong silid. Maging ang piskal ay napahawak sa kanyang tiyan sa pagtawa. Ang ideya ay katawa-tawa. Isang sirko sa loob ng korte. Pumukpok ng malakas ang hukom gamit ang kanyang gavel. Order in the court. Nang tumahimik ang lahat, muli siyang tumingin kay Aya. Ang kanyang mukha ay pununo ng pagkadismaya. Miss De La Cruz, ito ay isang korte ng batas, hindi isang entablado para sa isang palabas. Ang iyong kahilingan ay ibinabasura. Gumuho ang mundo ni Aya. Iyon na ang huling pag-asa niya. Ang huling sinulid na kanyang kinakapitan. Pero Your Honor, tapos na ang kaso? Sabi ng hukom. Ang kanyang boses ay pinal at walang puwang para sa anumang argumento. Dalhin na siya pabalik sa selda. 2 gwardiya ang lumapit at marahas na humawak sa magkabilang braso ni Aya. Nagsimula siyang magpumiglas. Hindi! Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Patutunayan ko. Totoo ang sinasabi ko. Pero walang nakinig. Hinila siya palayo sa kinatatayuan niya. Habang kinakaladkad siya palabas, isang huling beses siyang lumingon. Nagtama ang mga mata nila ni Judge Reynaldo Torres. Hindi na ito isang tingin ng takot o awa. Ito ay isang tingin ng hamon, isang tingin ng galit, isang pangako na hindi pa ito ang katapusan. Pagkatapos, isang malakas na kalabog ang narinig ng isara ang mabigat na pinto ng korte na nag-iwan ng isang matinding katahimikan sa loob. Ang kalabog ng rehas na bakal na isinara sa kanyang likuran ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong kaluluwa ni Aya. Sumalubong sa kanya ang mabahong amoy ng pinaghalong pawis, ihi, at kawalan ng pag-asa. Ang hangin sa loob ng Manila City Jail ay mabigat, siksik, at tila nagnanakaw ng hininga. Daan-daang pares ng mga mata ang sumalubong sa kanya sa madilim na pasilyo. Mga matang mapanuri, walang pakialam, at ang iba'y puno ng pananabik na makakita ng bagong biktima. Naramdaman ni Aya na nanlalamig ang kanyang mga kamay at nanginginig ang kanyang mga tuhod. Bawat hakbang niya papasok sa mas malalim na bahagi ng impyernong iyon ay isang pakikibaka. Ang sigawan, tawanan, at iyakan na nagmumula sa iba't ibang selda ay bumubuo ng isang nakakabinging ingay na gusto niyang takasan. Gusto na niyang sumuko. Dinala siya ng isang gwardiya sa isang malaking selda kung saan siksikan ang halos 50 babae. Itinulak siya nito papasok at muling isinara ang rehas. Maghanap ka ng pwesto mo dyan, sabi ng gwardiya bago siya iwanan. Nakatayo lang si Aya sa gitna, yakap-yakap ang sarili. Naramdaman niya ang mga titig na naman, pero ngayon mas malapit na. Mas mapanganib. Dumating ang oras ng hapunan. Isang manipis na sabaw na may ilang piraso ng gulay at isang maliit na bola ng kanin sa isang tray na plastik. Pumila siya ng tahimik, nakayuko, iniiwasan ang tingin ng kahit sino. Nang makuha niya ang kanyang pagkain, naghahanap siya ng isang sulok kung saan pwede siyang kumain ng mapag-isa. Pero bago pa siya makaupo, 3 babae ang humarang sa kanyang daraanan. Ang nasa gitna, isang babaeng may peklat sa kilay, ay ngumisi sa kanya. Bago kayo, no? Tanong nito. Ang boses ay magaspang. Hindi umimik si Aya, lalo niyang hinigpitan ang hawak sa kanyang tray. Akin na yan, sabi ng babae. Itinuturo ang pagkain niya. Bayad mo sa pagtira dito. Pero, gutom na po ako. Halos pabulong na, sabi ni Aya. Tumawa ang babae at ang mga kasama nito. Lahat kami dito gutom. Ineng, ibigay mo na yan kung ayaw mong masaktan. Sinubukan nilang agawin ang tray, pero hindi binitawan ni Aya.
Ito na lang ang natitira sa kanya, ang kaunting dignidad na mayroon siya. Sa gitna ng pag-aagawan, isang kalmadong boses ang pumutol sa tensyon. Tigilan niyo yan. Napalingon ang lahat. Sa isang tabi, nakaupo ang isang babaeng mas matanda. Marahil nasa mga 50 anyos. Payat ito, pero may awtoridad sa kanyang tindig. Ang kanyang mga mata, kahit pagod, ay tila nakakita na ng lahat ng klase ng kasamaan sa mundo. Hayaan niyo siya, Gina, sabi ng matandang babae. Nag-iba ang timpla ng mukha ng babaeng may peklat. Tila may takot itong umatras. Pasensya na po, Aling Teresa. Nagbibiro lang kami. Sumimangot lang si Aling Teresa. Hindi magandang biro yan. Umalis na kayo. Nagmamadaling umalis ang tatlong babae na parang mga basang sisiw. Naiwang nanginginig si Aya. Lumapit sa kanya si Aling Teresa. Ayos ka lang, Hija? Tanong nito sa mahinahong boses. Tumangulang si Aya hindi makapagsalita. Halika. Doon ka sa tabi ko umupo. Alok ni Aling Teresa. Sinamahan ni Aya ang matanda sa pwesto nito. Tahimik silang kumain. Matapos ang ilang sandali, nagsalita si Aling Teresa. Huwag kang mag-alala. Masasanay ka rin, sabi nito. Ano ang kaso mo? Estafa po, sagot ni Aya. Pero hindi po totoo. Pinagbintangan lang po ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Teresa. Lahat kami dito, yan ang sinasabi. Pero sa'yo, naniniwala ako. Tumingin ito sa mga mata ni Aya. Nakikita ko sa mga mata mo. Katulad din ng mga mata ko nung unang araw ko rito. Bakit po kayo nandito? Usisa ni Aya. Pinagbintangan din ako. Nagnakaw daw ako sa amo ko. Ang totoo, ayaw lang niya akong paswelduhin, kaya gumawa siya ng kwento. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Aya na may isang taong nakakaintindi sa kanya. Huwag kang susuko, Hija. Payo ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng bigat ng karanasan. Ang kulungan, susubukin niyang kunin ang lahat sa'yo. Ang lakas mo, ang pag-asa mo. Huwag mong ibibigay. Laban lang. Kinabukasan, habang nasa gitna sila ng paglilinis, tinawag ang pangalan ni Aya. May dalaw daw siya. Sa visiting area sa likod ng isang makapal na salamin at sa pamamagitan ng isang itim na telepono, nakausap niya ang isang babaeng hindi niya kilala. Good morning, Miss Dela Cruz. Ako si Attorney Michelle David, isang public attorney. Ako ang itinalaga sa kaso mo. Ang abogada ay bata pa, pero mukha siyang matalino at seryoso. Wala po akong pera para pambayad sa abogado, ma'am. Malungkot na sabi ni Aya. Libre ang serbisyo ko, sagot ni Michelle. Nandito ako para sabihin sa'yo na binisita ako kaninang umaga. May isang tao na interesado sa kwento mo. Kumunot ang noo ni Aya. Sino po? Isang journalist. Nabasa niya ang tungkol sa nangyari sa korte kahapon. Gusto kanyang makausap. Gusto niyang imbestigahan ang kaso mo. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Aya. Isang taong handang makinig. Pero bago yan, sabi ni Michelle, iniwan niya ito para sa'yo. Ipinakita ng abogada ang isang maliit na piraso ng papel sa salamin. Isang business card. Sinikap basahin ni Aya ang nakasulat. Ian Gomez, investigative journalist. Mahigpit niyang hinawakan ng telepono. Ang pangalang iyon ay tila isang sinag ng liwanag sa gitna ng walang katapusang dilim na bumabalot sa kanya. Ang gabi ay malalim na sa Maynila. Mula sa bintana ng kanyang opisina, sa ika-20 palapag, tila mga alitap-tap na kumukuti-kutitap ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Pero para kay Judge Reynaldo Torres, ang tanawing iyon ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Bumalik-balik sa kanyang isipan ang mga mata ng babaeng iyon. Si Aya Dela Cruz. May nakita siyang kakaiba sa mga matang iyon kanina. Hindi ito ang mga mata ng isang sanay na kriminal o isang batikang manloloko.
Sa ilalim ng galit at paghamon, nakita niya ang isang bakas ng desperasyon. Isang sigaw ng isang taong nalulunod na humihingi ng saklolo. Inilapag niya ang kanyang baso ng alak sa lamesang gawa sa mahogany at muling binuksan ang folder ng kaso ni Aya. Case File 742, The Republic of the Philippines versus Aya de la Cruz. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Ang ebidensya ay malinaw. Ang mga testimonya ay matibay. Isinara na niya ang kaso sa kanyang isipan bago pa man matapos ang araw. Pero, bakit hindi siya mapakali? Ang kanyang mga mata ay muling dumapo sa pangunahing ebidensya. Ang isinaling dokumento na may pirma ni Aya na sinasabing puno ng mali-maling impormasyon para makapanloko. Isang alaala, isang multo mula sa nakaraan ang biglang bumisita sa kanyang isipan. 15 taon na ang nakalipas. Ang kanyang bunsong kapatid na si Katrina, nakasisilang pa lamang ng 18 ay masayang-masaya habang iwinawagayway ang isang folder ng mga dokumento. Kuya! Kuya Reyes, tingnan mo, aalis na ako. Sabi nito, ang mga mata ay nagniningning sa pangarap. Pupunta na akong Dubai. Magiging hotel manager ako. Kinuha niya ang mga papel. Mukhang opisyal. May mga selyo at pirma. Pero may isang bagay na hindi tama. Isang pangungusap sa kontrata na baluktot ang pagkakasalin sa Ingles. Isang maliit na detalye na hindi mapapansin ng isang taong sabik na sabik umalis. Kat, sigurado ka ba rito? Tanong niya noon. Oo naman, kuya. Legit to. Sinuri na ng agency. Iyon ang huling beses na nakita niyang masaya ang kanyang kapatid. Pagkalipas ng isang buwan, nalaman nilang biktima ito ng illegal recruitment. Dinala sa ibang bansa at ipinagbili. Hanggang ngayon, hindi na nila ito muling nakita. Napapikit ng mariin si Reyes. Ang sakit ay nandoon pa rin. Sariwa na parang kahapon lang nangyari. Ang kasalanan. Ang pagsisisi na sana'y mas naging mahigpit siya. Itinuon niyang muli ang kanyang atensyon sa dokumento ni Aya. Dinukot niya ang kanyang cellphone, kinuna ng litrato ang dokumento at pinalaki ito sa screen. Binasa niya ang bawat salita at doon niya nakita. Isang pagkakamali sa grammar sa wikang Aleman. Isang pagkakamali na napakasimple, napaka-elementaryo, na kahit ang isang baguhang mag-aaral ay hindi gagawin. Isang pagkakamali na hindi gagawin ng isang profesional na tagasalin na nagpapanggap na eksperto. Pero ito ay isang pagkakamali na maaaring gawin ng isang taong talagang marunong, ngunit hindi natutunan ang wika sa formal na paraan. Isang taong natuto lang sa pakikinig at pakikipag-usap. Biglang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang nakakagulat na ingay sa katahimikan ng gabi. Isang hindi rehistradong numero. Nag-alinlangan siya, pero sinagot din ito. Hello? Walang sumasagot sa kabilang linya. Tanging ang marahang tunog lamang ng paghinga. Hello? Sino to? Ulit niya. Narinig niya ang isang mahinang pag-click at pagkatapos ay nawala na ang linya. Napatingin si Reyes sa telepono. Tumindig ang kanyang mga balahibo. Hindi ito isang ordinaryong maling tawag. Naramdaman niya iyon sa kaibuturan ng kanyang mga buto. May nagmamasid, may nakikinig. Isinara niya ang folder ng kaso. Ang pagdududa sa kanyang isipan ay isa ng malakas na sigaw. Ang kasong ito ay hindi kasing simple ng inaakala niya. May mga anino sa likod ng korte. Isang mas malaki at mas madilim na kwento ang nagkukubli sa likod ng kaso ng isang babaeng inaakusahang pekeng polyglot. Tumayo siya at muling tumingin sa bintana. Ang desisyon ay nabuo na sa kanyang isipan. Hindi na siya pwedeng maging isang tagamasid lamang. Hindi na siya pwedeng maging isang hukom na nagbabasa lang ng mga papel. Kailangan niyang malaman ang totoo. Bukas, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kadiliman ng gabi.
Bukas, hahanapin ko ang sagot. Hindi naniniwala si Ian Gomez sa mga kwentong perpekto. Bilang isang investigative journalist sa loob ng 10 taon, natutunan niyang sa likod ng bawat headline na malinis at maayos, palaging may mga sinulid ng kasinungalingan na nagkukubli, naghihintay lang na may humila. At ang kaso ni Aya de la Cruz, para sa kanya, ay isang malaking gulo ng mga sinulid. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang gusali sa Standard Cruise, Maynila. Ayon sa address na nasa record ng korte, dito dapat matatagpuan ang opisina ng Global Link Translations, ang kumpanyang nagsampa ng kaso laban kay Aya. Pero ang nakikita niya ay isang gusaling halos gibana, ang pintura ay natutuklap na parang balat ng ahas, at ang mga bintana ay basag at pinamumugaran ng alikabok. Isang malaking karatula na for lease ang nakasabit sa kinakalawang na gate. Kinatok niya ang pinto ng katabing karinderya. Ale, yung building po ba sa tabi? May opisina pa dyan. Pinunasan ng matandang babae ang kanyang mga kamay sa maruming apron. Nako, iho, mahigit 5 taon nang abandonado yan. Mula noong masunog ang itaas na palapag, wala nang umupa dyan. Kinumpirma nito ang hinala ni Ian. Isang ghost office. Ang unang sinulid. Ang sumunod niyang pinuntahan ay ang maliit na apartment kung saan dating nangungupahan si Aya. Kinausap niya ang 2 dating kasamahan nito sa isang maliit na BPO company kung saan nagtrabaho si Aya bilang customer service representative bago pasukin ang freelance translation. Si Aya, manloloko? Halos matawa si Carla, ang matalik na kaibigan ni Aya, habang nagtitimpla ng kape para sa kanila. Sir, baka ibang tao ang tinutukoy niyo. Si Aya ang pinakamabait at pinakamatapat na taong kilala ko. Kalahati ng sweldo niya, pinapadala niya sa probinsya para sa pag-aaral ng mga pamangkin niya. Pumatak ang luha sa mga mata ni Carla. Nang mabalitaan ko yung nangyari, hindi ako makapaniwala. Frame up yan, sigurado ako. May inggit sa kanya, sir. Masyado siyang magaling. Habang pauwi, umuulan ng mga tanong sa isip ni Ian. Isang pekeng kumpanya. Isang akusado na may malinis na reputasyon. Sino ang makikinabang sa pagkakakulong ni Aya? Anong motibo? Pagod siyang sumandal sa upuan ng kanyang kotse na nakaparada sa isang gilid. Binuksan niya ang kanyang laptop. Habang tinitipan niya ang kanyang mga natuklasan, isang notifikasyon ng email ang lumitaw sa kanyang screen. Galing ito sa isang hindi pamilyar na address na binubuo ng mga letra at numero na walang kahulugan. Ang subject ay blanco. Nagdalawang isip si Ian, maaaring virus ito o spam, pero itinulak siya ng kanyang kuryosidad na buksan ito. Iisa lang ang laman ng email. 2 salita. Hanapin mo ang propesor. Napaisip si Ian. Propesor? Anong propesor? Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito galing sa isang ordinaryong tao. Ang gumawa nito ay maingat. Alam nitong nag-iimbestiga siya. At alam nito kung saan siya dapat magsimula. Isinara niya ang kanyang laptop at pinaandar ang sasakyan. Gabi na at kailangan na niyang umuwi. Habang binabaybay niya ang EDSA, hindi mawala sa isip niya ang misteryosong email. Nang sumulyap siya sa kanyang rearview mirror, napansin niya ang isang itim na sasakyan. Isang itim na SUV na tinted ang mga salamin. Walang plaka. Sa una, hindi niya ito pinansin. Libo-libong sasakyan ang dumadaan sa EDSA araw-araw. Pero nang lumiko siya sa isang mas maliit na kalye patungo sa kanyang subdivision, sumunod pa rin ito. Sinubukan niyang bilisan ang takbo. Bumilis din ito. Sinubukan niyang bagalan. Bumagal din ito. Kinumpirma na niya. May sumusunod sa kanya. Biglang naging konkreto ang panganib. Hindi na ito isang teorya lamang o isang kaso sa papel. Totoo ito. At ngayon, siya na ang hinahabol nito. Hindi ito nagkataon lang. May nahawakan siyang isang bagay na mapanganib. Isang sinulid na kapag hinila niya,
Maaring gumuho ang lahat. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay tila isang spotlight na tumatama sa mga folder at dokumentong nakakalat sa ibabaw ng maliit na mesa ni Attorney Michelle David. Katabi niya si Ian Gomez na may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata dahil sa hindi pagkatulog. Isang propesor, sabi ni Ian habang inilalapag ang isang tasa ng kapeng barako sa harap ni Michelle. Iyon ang tanging clue na meron tayo. Pero sino? Pinag-aaralan ni Michelle ang mga papeles na nakuha niya tungkol sa background ni Aya. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumatakbo sa bawat linya, naghahanap ng kahit anong koneksyon. Nag-aral si Aya sa UP Diliman, sabi ni Michelle. BA European Languages, summa cum laude. Pinakita niya kay Ian ang transcript of records ni Aya. Ang mga grado niya ay halos perpekto. Imposibleng maging manloloko ang isang taong ganito katalino at kasipag. Teka, sabi ni Ian, itinuturo ang isang bahagi ng record. May nakasulat dito. Special Project under Dr. Emmanuel Alcaraz. Dr. Alcaraz? Tanong ni Michelle. Ang pinakasikat na lingwista sa buong Pilipinas? Ang author ng librong The Philosophy of Translation? Tumango si Ian. Siya nga, nag-check ako kanina. Siya rin ang head ng panel ng mga expert na kinuha ng prosekusyon para suriin daw ang mga maling salin ni Aya. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Michelle. Nagkatinginan sila ni Ian. Iisa ang iniisip nila. Imposible, bulong ni Michelle. Isa siyang respetadong akademiko. Minsan, ang mga pinakarespetadong tao ang may pinakamadilim na itinatago. Sagot ni Ian. Nagsimula silang maghalongkat online. Hinanap nila ang lahat ng impormasyon tungkol kay Dr. Alcaraz, mga research papers, mga artikulo, at doon, sa isang lumang website ng universidad, nakita nila ang isang bagay na nagpatigil sa kanilang paghinga. Isang anunsyo para sa isang research grant na napanalunan ni Dr. Alcaraz 2 taon na ang nakalipas. Ang titulo ng kanyang nanalong pananaliksik, A Comparative Analysis of Cebuano, Slang and its Influence on Modern Filipino. Sandali, sabi ni Michelle. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Tumayo siya at hinalungkat ang isang baul ng mga lumang gamit ni Aya na ipinadala ng pamilya nito. Ano ang hinahanap mo? Tanong ni Ian. Bago pa man siya makulong, nabanggit sa akin ni Aya na may ginagawa siyang thesis. Isang passion project. Sabi niya, hindi niya ito naipasa dahil kinailangan niyang huminto sa pag-aaral para magtrabaho. Mula sa ilalim ng mga damit at libro, inilabas ni Michelle ang isang manipis, spiral-bound na dokumento. Ang cover page ay sulat kamay. Ang wika ng lansangan, isang pag-aaral sa impluwensya ng mga salitang kalye ng Cebu sa makabagong Filipino, isinulat ni Aya de la Cruz. Napatitig sila sa titulo. Parehong-pareho ng konsepto. Nanginginig ang mga kamay ni Michelle habang binubuklat niya ang mga pahina. Si Ian ay lumapit at sumilip sa kanyang balikat. Ang kanilang mga mata ay sabay na lumaki sa pagkabigla. Ang mga halimbawa, ang mga teorya, ang mga konklusyon, ang mga ito ay hindi lang magkatulad. Ang mga ito ay parehong-pareho. Kinopya, ninakaw, bawat salita. Hindi lang niya ninakaw ang gawa ni Aya. Sabi ni Ian sa isang boses na puno ng galit. Ginamit niya ito para manalo ng grant, para magpasikat. At ngayon, dugtong ni Michelle, ang kanyang boses ay naging matigas na parang bato. Kailangan niyang patahimikin si Aya para hindi mabunyag ang kanyang sikreto. Ngayon, lahat ay naging malinaw na. Ang pekeng kumpanya, ang gawa-gawang kaso. Ito ay isang masalimuot na plano para sirain ang kredibilidad ni Aya at ikulong siya habang buhay para ilibing ang katotohanan. Ngunit may isa pang tanong na bumabagabag kay Michelle. Pero bakit ngayon lang? Matagal nang nangyari ito.
Bakit kailangan niyang gawin ito ngayon? Nagsimulang mag-type muli si Ian sa kanyang laptop. Tiningnan ko ang mga business connections ni Alcaraz. Maliban sa pagiging professor, isa rin siyang consultant para sa iba't ibang international recruitment agencies. Biglang naintindihan ni Michelle ang lahat. Ang huling piraso ng puzzle ay nahulog sa tamang lugar. Oh my God! Bulong niya. Ang isinali na dokumento, ang ebidensya laban kay Aya. Hindi kaya iyon ang susi? Ang kaso ay hindi lang tungkol sa isang ninakaw na thesis. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malaki, mas mapanganib. Ang mga recruitment agencies na yan, sabi ni Ian, ang kanyang mukha ay seryoso. Marami sa kanila ay may mga ulat ng human trafficking. Isang malakas na tunog ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Ang cellphone ni Michelle ay nagri-ring. Isang numero mula sa Manila City Jail. Kinakabahan niya itong sinagot. Hello? Attorney David speaking. Ang boses sa kabilang linya ay nagmamadali at puno ng panik. Attorney, kailangan niyo pong pumunta dito ngayon din. Inatake po si Aya de la Cruz. May nangyari po sa kanya. Nabitiwan ni Michelle ang hawak niyang thesis ni Aya. Ang mga papel ay nagsabog sa sahig na parang mga puting dahon na nalagas mula sa isang namamatay na puno. Ang gabi sa loob ng selda ay palaging may dalang kakaibang uri ng takot. Ito ang oras kung kailan ang mga anino ay humahaba at ang mga bulungan ay nagiging mas malakas. Para kay Aya, ang gabing iyon ay mas madilim kaysa karaniwan. May bago silang kasama sa selda. Isang babaeng ipinasok kaninang hapon lang na may mga matang hindi umaalis sa pagkakatingin sa kanya. Walang nagsasalita sa kanya, pero nararamdaman ni Aya ang bigat ng kanyang presensya. Isang babala. Katabi niya si Aling Teresa na tila nakaramdam din ng tensyon sa hangin. Huwag kang hihiwalay sa akin ngayong gabi, Hija. Bulong nito kay Aya bago sila matulog sa kanilang mga karton sa sahig. Pinilit ni Aya na ipikit ang kanyang mga mata, pero ang bawat kaluskos sa paligid ay nagpapakaba sa kanya. Ang bawat paghilik ng ibang bilanggo ay parang isang ugong ng paparating na panganib. At pagkatapos, sa gitna ng kadiliman, narinig niya ito. Ang marahang pag-inggit ng sahig. Isang anino na gumagalaw. Bumangon siya ng bahagya. Nakita niya ang bagong salta. Kasama ang dalawa pa. Kasama si Gina, ang babaeng nang api sa kanya noong unang araw, na dahan-dahang gumagapang palapit sa pwesto nila. Naramdaman ni Aya ang pag-akyat ng yelo sa kanyang mga ugat. Hindi siya makahinga, hindi siya makagalaw. Ang kanyang lalamunan ay tila piniga at walang tunog na gustong lumabas. Ginigising niya si Aling Teresa. Tinatapik ito sa balikat. Ngunit bago pa man makabangon ang matanda, sumugod na ang tatlo. Isang kamay ang tumakip sa bibig ni Aya, pinipigilan ang kanyang sigaw. Ang isa pa ay humawak sa kanyang buhok at ibinagsak ang kanyang ulo sa sementadong sahig. Isang matinding sakit ang kumalat sa kanyang bungo at nahilo siya. Ito ang para sa mga taong masyadong matalino. Dinig niyang bulong ng babae sa kanyang tainga. Nakita niya ang isang kislap ng metal sa dilim. Isang bagay na matulis. Isang pinatalas na sipilyo. Ito na ang katapusan niya. Mamamatay siya dito. Sa isang maruming sahig. Sa isang lugar na kinasusuklaman niya. Malayo sa lahat ng mahalan niya. Pero bigla, isang malakas na sigaw ang pumunit sa katahimikan. Aya! Sa isang iglap, naramdaman niyang gumaan ang bigat sa kanyang katawan. Tinulak siya palayo. Si Aling Teresa. Nakatayo ito sa pagitan niya at ng mga umatake. Sa kabila ng kanyang payat na katawan, hinarang niya ang mga ito na parang isang leon na nagpoprotekta sa kanyang anak. Walang hiya kayo. Subukan niyong saktan ng batang yan. Itinulak ni Gina si Aling Teresa, pero hindi ito natinag. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Aya ang babaeng may hawak ng matulis na bagay na sumugod. Ang target nito ay siya. Pero sa huling segundo,
Humarang si Aling Teresa. Isang mahinang tunog. Isang ungol ng sakit. Nanlaki ang mga mata ni Aya. Nakita niya ang hawakan ng pinatalas na sipilyo na nakabaon sa tagiliran ni Aling Teresa. Nakita niya ang unti-unting pagkalat ng maitim na mantsa sa damit nito. Dugo. Bumagsak si Aling Teresa sa sahig. Ang paningin na iyon ay tila nagbigay kay Aya ng isang hindi maipaliwanag na lakas. Ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang nagngangalit na apoy. Tulong! Sigaw niya. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, puno ng sakit, galit, at pagkasuklam. Tulong! May sinaksak! Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Nagising ang ibang mga bilanggo. Ang mga gwardiya ay nagsimulang sumigaw mula sa labas. Nataranta ang tatlong babae at mabilis na bumalik sa kanilang pwesto, nagkukunwaring tulog. Lumuhod si Aya sa tabi ni Aling Teresa. Hinawakan niya ang sugat, sinusubukang pigilan ang pagdurugo. Aling Teresa! Aling Teresa, gumising po kayo, umiiyak niyang sabi. Idinilat ng matanda ang kanyang mga mata. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Hinawakan nito ang kamay ni Aya. Huwag kang susuko, sabi nito. Bawat salita ay isang pakikibaka. Hindi po ako susuko, sabi ni Aya habang tumutulo ang kanyang mga luha sa mukha ng matanda. Lalaban po ako para sa ating dalawa. May ibinulong si Aling Teresa. Napakahina na halos hindi na marinig ni Aya. Yung papel, sa ilalim ng banig. Pagkatapos ay ipinikit nito ang kanyang mga mata at nawalan ng malay. Bumukas ang rehas at pumasok ang mga gwardiya. Pinuhat nila si Aling Teresa. Si Aya ay naiwang nakaluhod sa sahig, sa gitna ng isang namumuong mantsa ng dugo. Ang kanyang mga kamay at damit ay basang-basa. Ang pakiramdam ng mainit at malagkit na dugo ni Aling Teresa sa kanyang mga kamay ay isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan. Ito ang presyo ng katotohanan. Ito ang dugo na nasa kamay ng mga taong gustong manahimik siya. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang pinakamalalim na kawalan ng pag-asa, isang pangako ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na siya lalaban para lang sa kanyang kalayaan. Lalaban siya para sa hustisya. Ang report ay nakapatong sa ibabaw ng mesa ni Judge Reynaldo Torres na parang isang bomba na hindi pa sumasabog. Insidente ng pananaksak sa Manila City Jail. Biktima, Teresa Reyes. Saksi, Aya de la Cruz. Hindi niya kailangang basahin ang mga detalye. Alam na niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ito ay isang mensahe, isang marahas na babala para kay Aya de la Cruz na manahimik at para sa sinumang sumusubok na tumulong sa kanya. Isinandal ni Reyes ang kanyang likod sa upuan at mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Muli, ang imahe ng kanyang kapatid na si Katrina ang sumagi sa kanyang isipan. Ang mukha nitong puno ng pangarap bago sirain ng isang sindikato. Ang parehong uri ng sindikato na ngayon ay kumikilos sa dilim, nagmamanipula sa sistema ng hustisya na kanyang pinangangalagaan. Galit. Isang malamig at matinding galit ang gumapang sa kanyang mga ugat. Galit sa sarili dahil sa una niyang paghuhusga. Galit sa sistema na hinahayaan niyang mabulok. At higit sa lahat, galit sa mga taong gumagamit ng kapangyarihan para yurakan ang mga walang laban. May kumatok sa kanyang pinto. Pumasok si Prosecutor Miguel Santos, may dalang isang folder at isang peking ngiti. Judge Torres, magandang umaga. Bati nito. Narinig ko ang nangyari sa City Jail. Nakakalungkot. Mukhang delikado. Talagang makasama ang mga kriminal na tulad ni De La Cruz. Tinitigan ni Reyes ang piskal. Ngayon, sa likod ng magalang na maskara nito, nakikita na niya ang ahas, ang kasabwat. Ano ang kailangan mo, prosecutor? Tanong niya, ang kanyang boses ay walang anumang bahid ng kabaitan. Nandito lang po ako para i-follow up ang petsa ng final hearing.
sabi ni Santos. Gusto na naming tapusin ang kasong ito. Malinaw naman na guilty ang akusado. Talaga ba? Tanong ni Reyes dahan-dahang tumayo. O baka naman may gusto lang kayong pagtakpan kaya kayo nagmamadali? Nagulat si Santos. Ang ngiti sa kanyang muka ay biglang naglaho. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi niyo, Your Honor. Ang sinasabi ko, prosecutor, ay may naamoy akong mabaho sa kasong ito. Sabi ni Reyes, lumakad siya palapit sa piskal hanggang sa halos magkadikit na sila. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung saan nanggagaling ang basura. Namutla si Santos. Nagmamadali itong tumalikod. Kung wala na po kayong ibang sasabihin, aalis na po ako. Nang makalabas ang piskal, alam na ni Reyes na hindi na siya pwedeng dumaan sa normal na proseso. Ang sistema ay kontrolado. Kung gusto niyang lumabas ang katotohanan, kailangan niyang lumabas sa linya. Kailangan niyang basagin ang sarili niyang mga patakaran. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na maaaring ikasira ng kanyang karera. Pero ito lang ang tanging paraan. Hinintay niyang gumabi. Nang sigurado siyang wala ng ibang tao sa kanyang palapag, lumabas siya ng kanyang opisina at nagtungo sa isang liblib na bahagi ng gusali. Mula sa kanyang pitaka, kinuha niya ang isang lumang burner phone, isang teleponong ginagamit niya para sa mga emergency na hindi pwedeng matrace. Nag-dial siya ng numerong nakuha niya mula sa isang mapagkakatiwalaang source. Ang numero ng investigative journalist na si Ian Gomez. Isang beses lang itong nagring bago sinagot. Hello? Hindi nagsalita si Reyes. Kinilala niya ang boses. Sino to? Tanong ulit ni Ian. Ginamit ni Reyes ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Huminga siya ng malalim at binago ng bahagya ang kanyang boses. Ginawa itong mas mababa at magaspang. University Archives, sabi niya, mabilis at malinaw. Ano? Sino? Alcaraz, 2019. Pagkatapos ay agad niyang pinatay ang tawag. Ibinasag niya ang SIM card at tinapon ito sa basurahan. Itinapon niya ang telepono sa ibang basurahan. Walang ebidensya. Bumalik siya sa kanyang opisina na parang walang nangyari. Umupo siya sa kanyang silya. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. Ginawa na niya. Tumawid na siya sa linya. Hindi na siya isang hukom na naghihintay lang ng ebidensya. Isa na siyang kalahok na sa laban. Tumingin siya sa bintana, sa kadiliman sa labas. Ngayon, ang tanging magagawa na lang niya ay magtiwala. Magtiwala na naihagis niya ang susi sa tamang tao at na mahahanap nila ang pinto na kailangan nitong buksan. University Archives, Alcaraz, 2019. Ang 3 piraso ng impormasyon na yon ay umuulit-ulit sa isipan ni Michelle David na parang sirang plaka. Matapos ang nakakagulat na tawag na natanggap ni Ian, hindi na sila nagsayang ng oras. Narating nila ang University Library ilang minuto bago ito magsara. Ang archives section ay nasa basement, isang malawak na silid na malamig, amoy lumang papel, at puno ng mga bakal na estante na umaabot hanggang sa kisame. Libo-libong kahon ng mga dokumento, thesis, at research papers ang natutulog dito. Bawat isa ay naglalaman ng isang piraso ng kasaysayan. Saan tayo magsisimula? Tanong ni Michelle, habang tinitingnan ang daan-daang kahon na may markang 2019. Kailangan nating hanapin ang lahat ng may pangalan ni Alcaraz. Sagot ni Ian, binuksan na ang unang kahon. Sa loob ng halos 2 oras, para silang mga minero na naghahanap ng ginto sa isang bundok ng papel. Ang kanilang mga daliri ay naging marumi sa alikabok at ang kanilang mga mata ay pagod na sa pagbabasa ng mga maliliit na letra. Wala akong makita, sabi ni Michelle. Ang pag-asa sa kanyang boses ay unti-unting nawawala. Mga research proposal, mga grant application, pero wala tayong magagamit dito. Napaupo si Ian sa sahig, napasabunot sa kanyang buhok sa frustrasyon.
Sino kaya ang tumawag? Sigurado akong hindi ito biro. Ang boses niya, may awtoridad. Napatingin si Michelle sa isang sulok ng silid. May isang estante doon na hiwalay sa iba. Nakasulat dito, Rejected and Discarded Submissions. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Iyan, paano kung ang hinahanap natin ay hindi isang bagay na inaprubahan niya? Tumayo sila at lumapit sa estanteng iyon. Hinanap nila ang kahon para sa taong 2019. Mas maliit ito kaysa sa iba. Nang buksan nila ito, nakita nila ang mga papel na basta na lang itinapon sa loob. Hindi man lang maayos na inilagay sa mga folder. At sa ilalim ng lahat, nakita ito ni Michelle. Isang manipis na folder. Walang pangalan, walang titulo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Sa loob, mayroong isang set ng mga dokumento, isang manuskrito. Ang papel ay medyo naninilaw na, at ang sulat kamay ay pamilyar. Ang sulat kamay ni Aya de la Cruz. Ito na yata, bulong niya. Pero nang basahin nila ang unang pahina, tila gumuho ang kanilang pag-asa. Isa itong kopya ng dokumentong isinalin ni Aya, ang parehong dokumento na ginamit bilang ebidensya laban sa kanya. Ito lang, sabi ni Ian, puno ng pagkadismaya. Bakit tayo pinapunta dito para lang dito? Pero hindi sumuko si Michelle. May nararamdaman siyang kakaiba. Bakit itatago ni Alcaraz ang isang kopya dito kung pareho lang naman ito? Sinimulan niyang ikumpara ang bawat salita sa kopya na hawak niya mula sa korte. Sa una, lahat ay magkatugma. Ngunit pagdating sa isang partikular na talata, napahinto siya. Sa opisyal na ebidensya, ang isang pangungusap ay nakasalin bilang The cargo will be processed at Pier 15 at SAS. Isang pangungusap na mukhang simple at walang mali siya. Pero sa sulat kamay na bersyon ni Aya, iba ang pagkakasulat. Ang kargamento ay idadaan sa likod bahay paglubog ng adlaw. Anong likod bahay? Tanong ni Ian. Biglang naalala ni Michelle ang mga kwento ni Aya tungkol sa kanyang tita Luzvinda. Sabi ni Aya, ang tita niya ay taga Cebu. May mga salita silang sila-sila lang ang nakakaintindi. Dinukot ni Michelle ang kanyang cellphone at mabilis na nag-search. Salitang kalye mula sa Cebu, likod bahay. Ang resulta ng kanyang paghahanap ay nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Ang likod bahay ay isang lumang termino na ginagamit ng mga mangingisda sa Cebu para sa isang maliit, hindi opisyal na daungan sa likod ng pangunahing pier. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Isang lugar para magpuslit ng mga kontrabando. At ang adlaw? Tanong ni Ian. Araw. Paglubog ng adlaw ay paglubog ng araw, sagot ni Michelle. Pero sa konteksto ng mga taga doon, ginagamit din ito para tukuyin ang isang partikular na pista, ang pista ng Santo Niño. At ang pistang yon ay bukas ng gabi. Nagkatinginan sila, ang kanilang mga isipan ay sabay na nagproseso ng impormasyon. Hindi ito isang simpleng pagsasalin, ito ay isang mensahe. Binago ni Alcaraz ang salin ni Aya. Tinanggal niya ang mga salitang kalye at pinalitan ng mga formal na salita para itago ang tunay na kahulugan nito. Hindi niya alam na sa paggawa niya noon, itinago niya mismo ang ebidensya ng kanyang krimen. Ang buong dokumentong ito, sabi ni Ian, habang mabilis na binabasa ang iba pang mga bahagi ng orihinal na salin. Hindi ito tungkol sa legal na kargamento. Ito ay isang detalyadong plano, mga petsa, mga lokasyon, mga bilang. Lahat ay nakatago sa mga salitang kalye. Ito na ang kailangan natin. Sabi ni Michelle, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Mahigpit niyang hinawakan ang orihinal na manuskrito. Ito ang magpapalaya kay Aya. At ito ang magpapabagsak sa kanila. Dali-dali silang umalis sa archives, dala-dala ang papel na magiging susi sa hustisya. Isang piraso ng papel na itinapon at kinalimutan na naglalaman pala ng sigaw
ng katotohanan. Ang hangin sa loob ng korte ay mas mabigat kaysa dati. Ang bawat upuan ay puno. Ang mga kamera ng media ay nakatutok, nag-aabang sa huling yugto ng dramang matagal na nilang sinusubaybayan. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Aya de la Cruz, ngunit hindi na siya ang babaeng nakayuko at takot na nakita ng lahat nung unang araw. Ngayon, ang kanyang mga mata ay matatag. Ang kanyang likod ay tuwid. Sa kanyang tabi ay si Attorney Michelle David, na may hawak na isang manipis na folder, ang kanilang huling alas. Sa kabilang panig, ang kampo ng prosekusyon ay puno ng kumpiyansa. Nagdala sila ng 3 eksperto sa wika, kasama na si Dr. Emmanuel Alcaraz, na nakaupo na mayabang sa kanyang silya, tila isang hari na naghihintay ng koronasyon. The prosecution may call its first expert witness. Anunsyo ni Judge Reynaldo Torres, ang kanyang muka ay isang blangkong maskara, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kay Aya. Isang matandang professor sa linguistika ang tumayo at nagsimulang tuligsain ang salin ni Aya. "Simple lang po, Your Honor," sabi ng professor habang itinuturo ang isang projector screen na nagpapakita ng salin ni Aya. Ang paggamit ng mga salitang kalye o slang ay isang malinaw na indikasyon ng kawalan ng profesionalismo. Sa mundo ng technical translation, ang katumpakan at formalidad ang pinakamahalaga. Halimbawa, dito, patuloy niya, binibilugan ang salitang likod bahay. Ang tamang salin para sa backport ay dapat alternatibong daungan o secondary port. Ang likod bahay ay masyadong pambahay at hindi angkop. Nakangisi si Prosecutor Santos. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang pagdurog sa kredibilidad ni Aya gamit ang mga salita ng mga taong iginagalang ng lipunan. Nang matapos ang 3 eksperto, lahat sila ay may iisang konklusyon. Ang salin ni Aya ay gawa ng isang amateur, isang manloloko. "The defense may now cross-examine the witness," sabi ni Judge Torres. Ang kanyang boses ay kalmado. Tumayo si Michelle. "Wala po kaming tanong sa mga testigo, Your Honor." Nagulat ang lahat. Maging ang piskal ay napakunot noo. "Instead," patuloy ni Michelle, "we would like to call our own expert witness to the stand." "At sino naman yan?" tanong ni Santos na may pang-aasar. "Si Miss Aya de la Cruz." Isang bulungan ang kumalat sa korte. Si Aya isang saksi para sa sarili niya? Pumayag si Judge Torres. Dahan-dahang tumayo si Aya at naglakad papunta sa witness stand. Bawat hakbang niya ay may bigat, may determinasyon. Umupo siya at humarap sa lahat. "Miss de la Cruz," simula ni Michelle, "ipaliwanag mo sa korte kung bakit ginamit mo ang mga salitang iyon." Tumingin si Aya ng diretso sa mga hurado at pagkatapos ay sa panel ng mga eksperto. "Ang wika po ay buhay, sir," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Hindi lang po ito nakakulong sa mga libro o sa loob ng 4 na sulok ng classroom. Ito po ay humihinga, nagbabago at nabubuhay sa bibig ng mga ordinaryong tao. Ang tita ko po, isang OFW sa loob ng 20 taon, ang nagturo sa akin ng lahat ng alam ko. Hindi niya ako tinuruan ng grammar, pero tinuruan niya ako kung paano nakikipag-usap ang mga tao. Ang mga seaman, ang mga domestic helper, ang mga construction worker, ang wika nila ay iba. May mga sikreto ito na hindi mauunawaan kung diksyonaryo lang ang pagbabatayan. Ang salitang likod bahay, paliwanag niya, ay hindi lang nangangahulugang backyard. Sa mundo ng mga nagpupuslit ng kargamento sa Cebu, ito po ay isang code, isang password, isang salita na magbubukas ng pinto na hindi kayang buksan ng anumang formal na salita. Nagsimulang mamutla si Dr. Alcaraz sa kanyang upuan.
At ngayon, sabi ni Aya, ipapaliwanag ko po sa inyo ang iba pang mga code. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang bawat salitang kalye na ginamit niya. Ang manok na pula, na hindi pala ibig sabihin ay tandang, kundi isang code para sa mga babaeng biktima ng trafficking na may dalang pekeng passport. Ang padala, na hindi pera, kundi ang mismong mga tao na iipupuslit. Ang buong korte ay nakikinig, na parang nahipnotismo. Ang kwento na binubuo ni Aya Ana ay hindi na tungkol sa wika. Ito ay tungkol sa isang malawak na operasyon ng krimen na nakatago sa mga salitang minamaliit ng mga edukado. Habang nagsasalita si Aya, isang pinto sa likod ng korte ang bumukas. Pumasok si Ian Gomez, kasama ang isang grupo ng mga pulis. May dala siyang isang kahon ng mga ebidensya. "Your Honor," sigaw ni Michelle. Habang nagaganap ang paglilitis na ito, sinalakay ng mga awtoridad ang isang likod bahay sa Pier 15 base sa impormasyong nakuha mula sa orihinal na salin ni Miss Dela Cruz. Nailigtas po nila ang 30 babae na iligal na ibibiyahe palabas ng bansa ngayong gabi. Isang malakas na hiyawan ang umalingaw-ngaw sa korte. Gumuho ang mundo ni Prosecutor Santos. Tumayo si Dr. Alcaraz. Sinusubukang tumakas pero hinarang na siya ng mga pulis. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang niya lahat. Pero huli na ang lahat. Ang katotohanan ay lumabas na. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Tumingin si Judge Reynaldo Torres mula kay Aya. Ang babaeng minsan niyang hinusgahan na ngayon ay hinahangaan niya. Papunta sa 2 taong sumira sa tiwala ng publiko. Itinaas niya ang kanyang gavel. Ang tunog ng pagpukpok nito ay tila isang hudyat ng pagbabago, isang pagtatapos, at isang bagong simula. The court will now render its judgment. Ang pagpukpok ng gavel ni Judge Reynaldo Torres ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong korte, isang tunog na naghudyat ng pagtatapos ng isang mahabang kadiliman at ang pagsikat ng isang bagong umaga. This court finds the accused, Miss Aya de la Cruz, not guilty. Ang mga salitang yon ay tila musika sa pandinig ng lahat. Isang malakas na palakpakan at sigawan ng tuwa ang pumuno sa silid. Niyakap ni Michelle si Aya na napaluhan na sa wakas, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na kagalakan at pasasalamat. Furthermore, patuloy ni Judge Torres, ang kanyang boses ay matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan. This court orders the immediate arrest of Dr. Emmanuel Alcaraz and Prosecutor Miguel Santos for obstruction of justice, human trafficking, and conspiracy. Habang pinupusasa ng mga pulis ang 2 lalaking minsay tinitingala ng lipunan, nagtama ang mga mata ni Reyes at ni Aya. Sa mga mata ni Aya, nakita ni Reyes ang pasasalamat. Ngunit higit pa roon, nakita niya ang isang pag-unawa, isang pagkilala sa tahimik na tulong na ibinigay niya. Sa mga mata ni Reyes, nakita ni Aya ang paghanga, isang respeto na ipinagkait sa kanya noon, at isang bagay pa, isang emosyon na hindi pa niya lubos na maintindihan, pero nagpatibok ito ng kanyang puso ng mas mabilis. Paglabas ni Aya sa gusali ng korte, sinalubong siya ng mga flash ng kamera at ng mga taong sumisigaw ng kanyang pangalan. Ngunit sa gitna ng magulong damdong, isang pamilyar na mukha ang kanyang hinanap. Doon, sa di kalayuan, nakatayo si Aling Teresa, nakaupo sa isang wheelchair habang nagpapagaling pa, ngunit may malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Tumakbo si Aya at niyakap ang matanda. Salamat po sa lahat, sabi ni Aya habang umiiyak. Sabi ko sa'yo, Hija, huwag kang susuko, sagot ni Teresa. Hinahaplos ang buhok ni Aya. Ikaw ang pag-asa nating lahat. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo ay unti-unting humupa. Ngunit ang epekto ng kwento ni Aya ay nanatili. Naging inspirasyon siya, isang simbolo ng katatagan at ng kapangyarihan ng katotohanan. Isang gabi, sa isang maliit na function hall, inilunsad ang Luz Vinda Voices Foundation,
Isang organisasyong ipinangalan ni Aya sa kanyang yumaong tita na may layuning tulungan ang mga biktima ng human trafficking at illegal recruitment sa pamamagitan ng edukasyon at legal na suporta. Nakatayo si Aya sa entablado, nagsasalita sa harap ng isang maliit na grupo ng mga taga-suporta, mga kaibigan, at mga pamilya. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at pag-asa. Hindi na siya ang biktimang kinawawa ng sistema. Isa na siyang leader na handang baguhin ito. Sa likod ng bulwagan, tahimik na nakatayo si Reynaldo Torres. Hindi siya nakabarong, kundi isang simpleng polo shirt lamang. Hindi siya naroon bilang isang hukom, kundi bilang isang ordinaryong tao. Pinanood niya si Aya na magsalita. Ang kanyang puso ay puno ng isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang sugat na iniwan ng pagkawala ng kanyang kapatid ay tila nagsisimula ng maghilom. Kay Aya nakita niya ang pag-asa na hindi niya nakita noon. Nang matapos ang programa, nilapitan niya ito. May dala siyang isang maliit na buke ng mga bulaklak. "Congratulations, Miss Dela Cruz," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon. Napalingon si Aya at ngumiti nang makita siya. "Salamat po sa pagpunta, Judge." "Isang kahangahangang gabi?" sabi ni Reyes. Inabot niya ang mga bulaklak. "Para sa'yo." "Salamat po," sabi ni Aya habang inaamoy ang mga bulaklak. "Reyes," sabi niya. Napatingin si Aya. "Po?" "Reyes, just Reyes." Isang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Aya. Isang nangiti na tila nagliwanag sa buong silid. "Okay? Reyes. At ako naman," Aya na lang. Tumayo sila roon ng ilang sandali, sa gitna ng mga taong nagdiriwang, ngunit para sa kanila, tila sila lang ang nasa silid. Walang korte, walang kaso. Tanging dalawang tao na pinagtagpo ng isang di inaasahang pangyayari na parehong nakahanap ng paghilom at pag-asa sa isa't isa. Sabay silang tumingin sa entablado, kung saan ang logo ng foundation ay nagniningning. Ang isang kabanata ay nagsara na. Ngunit para sa kanila, isang bago at mas magandang kabanata ang nagsisimula pa lamang.